Okay, I believe ano, ito ay ang ating, last sa Galatians. Okey. Tama ba? Last na ano, Kaya? Kaya? ah, Carry naman pala, eh. kasi Okey. nakalagay final words. Oo nga. So, So, hi, hello po sa final na. inyo. Malalaman natin Hmm, kung ano kaya. Pero magbalik-tanaw tayo 'no, ng kaunti lang hmm, sa nangyari dito sa Galatians, ano, kasi okey. ito na yung last, eh. Hmm, So, siguro deserve naman nila na 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 magkaroon ng backstory. hmm. Okay, sino ba 'tong mga Galatians na 'to? Ano problema na 'to, sir? Ano ang problema ng church na ito? Yung nagsimula sila in faith pero tina-try nilang i-accomplish by works. Oo, tama Oo, kung sila din natatandaan niyo, 'di yung ba? sila din yung nag-entertain ng mga false na or another gospel. Sila din yung ine-encourage nung iba na magpa-circumcise. Okey, Hmm. na as if na yung salvation is through dun sa law ni Moses. Okey. Yun yung mga ilan. Kasi yung tama. Mm. Pati yung mga ano, works of the flesh. Mm. Yun Okey. yung dito, Hmm, eh, 'no? hmm. Saka yung Fruit of the fruit of the spirit, spirit, oo. oo. Yung encouragement na 'wag maging weary of doing what is good. Oo. Dito din yun, Okay, ayan. okay, sige. Mm, Galasya. okey. Dako na tayo. Verse 11. O gusto mo magbigay ng mga komentaryo sa nangyayari sa mundo? Huwag Ano, muna. O, along the way, pwede, no? sige alog daw. Along the way. Okey. Mamaya sisingit natin. No? Tinatawa lang ako sa mundo, okey. Dami kasi nangyayari na bigla, eh. Tinatawa lang ako, Parang laki ng sakop natin ng mundo. Okey, sige. 1 week. Oo, Siyempre ngayon nakita mo nakakapanood lang natin ng balita, si mm, Trump, si oo. Grassfire, ay naano na pala natin Wildfire ano? Pero may ibang sunog-sunog din dito. Sampaguita Girl, okey. Sa Paguita Girl. Ayan. Ano pa ba? Ano pa bang Chismis B? Wala siya. Wala na ano? Hmm, Incognito. Wait ko. Hindi maganda Oh, naman. Wala na akong naisip na ano, hmm, bago. Ako mismo ang sumulat nito sa inyo. Tingnan niyo ang laki ng pagkakasulat ko dito. okey. Ano ba yan? 11 lang ba? 11 lang si Paul. Bold So, letters kaya siya. Naka-caps lock na dito si Paul. ang take ko dito, which is I agree din do'n sa sinasabi do'n sa material natin, na kaya niya nilakihan is to give emphasis Emphasis. doon sa mga huling mga salita na sinasabi niya. Ano yan? Parang campaign ng politiko, ano? May Hindi naman. malaking ano. Hindi naman, parang tinuturo lang niya do'n sa mga taga-Galatia na importante 'tong Hmm. huling mga ire-remind ko sa inyo. Also, normally kasi si Paul is nagpapasulat sa kanyang sekretary. Pero sa mga bandang dulong part, bilang patunay na siya yung nagsulat nung letter na yon, siya mismo yung sumusulat nung dulong part. Penmanship niya, no? Oo, Parang yung pinaka-sign niya. oo, para bilang pagkakakilanlan. Actually, ginawa niya to even sa ibang mga book katulad ng Hindi um, lang dito. hindi lang, First Corinthians, dun sa Colossians, at saka sa Second Thessalonians. Siguro yung mga final warnings, ganun. Ang mga Parang final siya word, yung, hindi man lahat warning, yung mga sabagay. final May mga words iba nga niya. pala na okay, ano? Na Sir, mga, maitanong ko lang, kung mm, si Paul, ang paggagawa niya ng emphasis sa kanyang mensahe ay gagawa niyang malalaki yung titik. mm, Tayo bilang sa panahon ngayon, mm. paano ba tayo magbigay ng mga emphasis? Minsan inaan natin, italicize. Minsan hindi iba natin kulay. Hindi, kahit na hindi in writing. Hindi ba in writing? Kahit hindi in writing. Kahit, Kunwari sa pagsasalita, yung hinihinaan yung boses. ganun. Di ba? Para Tandaan pakinggan. niyo. Ayun. Para pakinggan. Kasi, Oo. ginawa ko yan dati dun sa Oo. nung parang kasama ko si Ate Kay nun eh. Nag-share kami sa mga, dun sa school mo dati. Mm. Little Mary Hearts ba yun? Okay. Oo, may mga bata dun, mga Oo. natatalino yung bata dun. Okay. Oo, pagpunta ko dun eh, Sir, Mm. sabi nga kay ma'am, so stress kami. Bata! Nursery! Mga parang ganon. Parang ganon. Baka grade school yun, di naman siguro Ay, hindi. elementary. Baka ganon. So stress, Grade oh my school. goodness. Stress Stress. kami. Tapos bata pa, Okay. grabe ako. Kasama ko si Brian. Well, kaya ko lang naalala ko lang kasi ginamit ko yung parang, ayaw nila makinig. Kasi pag bata, parang pag nagsasalita ka, magulo sila, magulo. Mm. Dami sinasabi. So, Mm. para makuha attention na nabubulong ako. Mm. Tapos makikinig naman sila. Mm. Pwede, no? Ako naman ginagawa ko, kunwari, magsasabi
ko ng chismis. Papakinggan nila. Uy, alam Kasi niyo ba? ito sila, tapos parang sabi ko na be, Alam niyo ba chismoso na kayo. mahal kayo ni Lord, ganun? Hindi, wala rin magpapagkita ko ng pangalan. Tapos hindi kukwento ko. Okay, nakuha ko na yung attention nyo. Mahina pa yun, Sabagay yun. But ang tao kasi in Mm. nature, natural, Mm. innate sa tao na makatitenga sa chismis, ano? May inaral kami No. dyan regarding sa power of the mind. Kala ko power of chismis. Kung ano yung madalas mong ine-exercise na area, especially sa knowledge, yun yung talagang nag-grow Paano sa'yo. yan, sir? Anong, may area pa ba yung mga knowledge? Parang, Hindi, ibig ko sabihin, sa brain kasi may mga iba't ibang compartment eh. Merong parietal, merong temporal, merong frontal. So, kumbaga, may Ang mga iba-ibang area yung brain ang natin. natatandaan ko sa Mm. frontal, yung sa site, yun lang natatandaan ko. Ang frontal ay sa personality at saka sa emotions. Yun Ayan. yung sa bandang harap. Ah, ah. Yun yung mga Mm. specialty, no? Oh, yung sa site is yung sa, kung di ako nagkakamali, parietal tsaka occipital. Ganun. Ang point lang nun is, kung ano yung lagi mong ine-exercise na area of learning, yun yung mas nag-grow sa'yo, yun din yung mas nagkaka-interest ka. Tsaka yun din yung mas hinahanap mo. Kunwari, Parang kinakaadikan mo. Oh. kunwari sa umaga, sa imbis na magbasa ka ng libro or magbasa ka ng mga mathematical equation, makikipagchismisan ka. So, parang ang mas nagiging sa'yo, parang routine mo, chismis. O yun. At marami sa ating ganun. Why? Kasi kapag nakipagchismisan ka, hindi mo naman kailangan ng matinding analytical, dyan aspect eh. Pero, nafe-feel ka. So, parang, Na-entertain ka pa, no? na-entertain ka. Tapos, feeling mo, mas magaling ka pa doon sa kinukwento mo. So ngayon kasi, akakala nila, ligtas sila porkit nandito lang kayo sa kwarto, tula kayong kachismis. May online chismis na. Oo. Diba? Madali na lang ang komunikasyon ngayon. Hindi Oo. tulad dati, na pag gusto mo chumismis, kailangan mo pa lumabas. Oo. Ngayon, isang chat mo lang. At actually, feeded tayo ng mga chismis sa Facebook. Kaya kaya magulat kayo. Tingnan nyo yung mga feed nyo. Tingnan nyo yung mga pina-follow nyo. Kaya yung algorithm nyo. Kung ano-ano yung lumalabas. Diba? So, meaning to say, dahil yun yung... OG Diaz, sila. So, meaning to say, dahil yun yung na-exercise lagi sa'yo, yun yung appealing sa'yo. Yun yung hahanap-hanapin mo. So, kumbaga, tayo, mga modern, or sabihin natin na contemporary Parang na the more you mga... eat, the more you crave. Ganun. Parang ganun. The contemporary or modern Christian, ang ginagawa nila to emphasize is either inuulit nila in speaking, inuulit nila, o kaya naman sinasummarize nila. O yun. Ayun nga, o kaya ibinubulong. Yung iba naman is parang dinedeclaim nila or ino-orate nila. Sa mga magulang, 'di ba, kapag yung hindi ka daw naintindihan sa sa mabuting pakisama, papaluin ka. May ganun yun. 'di ba? Kasi kumbaga wala ka pang capacity na maunawaan, so baka yung pain matandaan mo. Yun. Ayun. So, Paluan na yun. meaning to say, ino-authenticate ni Paul yung paggamit niya na capital letter. Sabi naman doon ng iba, parang pang-sarcastic na pangtapat doon sa pagiging childish ng Galatians. Pero ako, personally, ang mistake ko dito is for emphasis at saka to authenticate na siya yung sumulat. Okay. 12 and 13. Yung mga taong pinipilit kayong magpatuli, nagyayabang lang sila. Ginagawa nila yun para di sila ma-persecute pag nag-preach sila tungkol sa pagkamatay ni Christ sa krus. Kahit nga yung mga nagpatuli, di naman talaga nila sinusunod ang Jewish law. Gusto lang nilang magyabang na nagpatuli din kayo gaya nila. Yan. So, kumbaga, Nonsense. kumbaga yung circumcision kasi is a ceremonial thing. Lalo na sa Judaism, culture yan ng Judaism. So, para bang kapag pinipilit mo yung Gentiles na magpatuloy, it is as if ipinapasok mo uli sila sa Judaism. Ngayon, kapag nagawa nila na yun, parang nagkakaroon sila ng authority. O, di ba? Sabi ko sa inyo mas mainam, patuloy muna kayo para maligtas kayo. So, nangyari, parang nadadagdagan tuloy yung doktrina ng kaligtasan when supposedly, hindi naman dapat issue kung circumcised ka ba or hindi.
At ang masama pa, itong mga nanghihimok na magpa-circumcise, sila circumcise, yun lang na may sinunod nila. Hindi naman nila sinusunod yung ibang bahagi noong salita ng So, Diyos. selective, ano? Oo. So, basically, ala din, parang pakitang tao o panlabas lang yung Ang pagpapa-circumcise. dami namang mga church ngayon na selective lang din. Ah, Kung ano yung pasok sa personalidad nila, parang yun yung binabawal lang. mahirap kasi na makita yung sarili mo na mali kung bulag ka. Bagay. O yun. So, ang pinaka-acid test dito is yung pagiging legalistic. Yan Ano, nga eh. ano ba yung Sabagay, legalistic? legalistic to sila, no? Kaya Yung nga, karamihan ng Galatians. kaya pagsasabihan ni Paul, para malaman mo kung legalistic ka, meron ka bang mga idinadagdag na dapat gawin, as in, dapat gawin, aside from dun sa pananampalataya? Okay. Kung may nakikita ka doon na mga dapat gawin aside from pananampalataya, hindi bunga ng pananampalataya, iba yun na pag fruit siya ng faith, talagang automatic gagawin mo yun. Pero yung idinadagdag mo sa faith, legalism na yun. Okay? So, for example, kailangan magpatuli. Legalism yun. Kasi, ang totoong circumcision na tinuturo sa Biblia, hindi circumcision ng literal na flesh, kundi circumcision ng heart. Para ma-expose yung puso na tunay na nakikinig, nakakaramdam at nakakaunawa ng salita ng Diyos. Tinanggalan ng flesh, dapat yun. Oo, puso mo, yun na bago. Oo. Tama. Kasi, alayang pinagkaiba dun sa pagyayabang ng achievement ni David nung pinatay niya yung 200 na Philistine at kinuha niya yung mga foreskin para makuha niya yung kamay ni, kung di ako nagkakamali, nung isang gusto niyang mapangasawa doon. So, ni point, pang bobos yun. O, circumcise ako. Ito, nakamarka sa aking katawan na ako is may covenant kay God. New Testament na ito. So, ibig sabihin, hindi yung ceremony ang justification natin ng ating kaligtasan. Ang justification ng ating kaligtasan is yung kaligtasan na ginawa sa atin ng Panginoong Hesus nung nagtiwala tayo, hindi nung sinircumcise tayo. It should not be circumcision of the flesh, kundi circumcision of the heart. Oo, dapat lang. Okay, however, hindi rin naman mali na magpa-circumcise, okay? Basta, ang point na natin, kaya tayo nagpa-circumcise is, kunwari, meron tayong mga preference or hygiene or whatever. Pero, cultural. pero hindi siya dapat maging requirement para maligtas. Kasi hindi naman talaga siya requirement. Yun. Kunwari, ako yung Hudyo, sinasabi ko sa'yo na magpatuli ka, sumunod ka sa akin. It is as if na meron akong authority over you. Ano ba mga kadalasan ginagawa ng mga simbahan na parang ganito, parang ganyan? Sabadista, yung Sabado dapat, yung ganun. yan. Oo. Strict sila doon, ano? Sa diet, alam ko dahil sa diet. Levitical pa rin ang diet nila. Isa pa yun. Hindi kakamali. Sila kumakain ng meron akong ganun naging katrabaho sa BIR. Talagang strict siya talaga sa pag-observe ng ganun. Alam ko hindi rin sila nagse-celebrate ng birthday. Hindi ko alam. Hindi ko sure, ha? Jehovah's Witness, yun. Oo. Basta parang may ganun. Pero nanonood nyo ng porn. Di ba? Yun nga sinasabi. Tapos nung kakain na kami, ay, huwag nyo na makalimutan magpasalamat sa Diyos kapag So, yun nga sinasabi. Nagulat ako. So, hindi siya connected. Parang hindi mag-register sa akin. Parang hypocrite ang dating naman kasi, no? Pag o hindi niya alam na parang hindi ko mag-gets. Hindi siya aware siguro. Kasi minsan, hindi ba sa ginajudge natin, pero minsan, hindi tayo aware na ito yung mga maling nagagawa natin. Pero ang mainam sana magkatugon yung pamumuhay natin tsaka yung sinasabi minsan natin. Yung moral compass ng tao, magulo talaga. Siguro, malikot yung magnetic north niya. Di ba? Parang meron lang gusto niyang i-observe. Pero merong mga iba na hindi. Yun nga yung point. Parang ganun eh. So, ang sinasabi nga minsan sa Bible, kung mag-observe ka ng law, observe mo lahat. Hindi pwedeng selective ka lang. Actually, karamihan sa mga nakikita kong kakalala kong conservative, may yung pagka-legalistic eh. Oo. Kasi conservative sila sa mga iilang bagay. Pero dun, kadalasan sa mga mahalagang bagay, dun
doon pa sila nagkakasalansang. Kapag masyadong mahigpit sa mga ganyan, kunwari sa Nitty-gritty, pag-observe ng ganun. rituals, sa pag-observe ng ceremony, normally sila normally hindi ko sasabing lahat, normally sila yung may issues sa kanilang sexual morality. Talaga? May mga nabasa ako ganong article. Kapag masyadong legalistic at mataas sa mga ritualistic na doon sila may problema. Hindi. Bigla ko na Ano yung nakaalala doon? Walang ganun. Ngayon, ang pinapoint lang natin sa mga ganitong churches is, hindi naman kailangan na gawin mo to, gawin mo yan. Hindi, wag na lang tayong lumayo dun sa Christian church na talaga. Ayun nga. Hindi, Wag na dun sa mga may makakaibang doktrina. Ano na lang yung ginagawang legalistic? yung sobrang daming services. Yung kailangan mong attend sa lahat. Kailangan mo attend sa lahat. Kailangan ganito. Alam mo, ganyan. ang kawawa sa mga ganyan, yung workers. Oo. Pati yung Tapos pag wala pang pinasahod, pag walang sahod yung workers, yung kawawa. yung Tapos itataon pa minsan sa mga, yung mga bakasyon. Di ba, kunyari, yung mga long weekend, mga vacation. Though kung may consensus naman at hindi napipilita yung mga members, gusto rin nila, wala namang problema. However, kumbaga, check mo rin kung ano yung need. Kunwari na nagde-demand tayo na ikaw, diyan ka sa ministry na to, ikaw diyan ka sa ministry na to, parang yung tao magpe-perform na lang. Hindi dahil ginagawa niya yun because para kay God. Hindi. Parang tayo nagtuturo sa tao maging hypocrite, no? Exactly. Kasi parang sinusubo natin sila eh. Parang pinupush pa natin sila na maging legalistic. So, eventually, ang gagawin din nila sa susunod, yun di i-expect nila sa iba. Kasi pasa-pasa yan eh. Pasa-pasa. Ngayon, na-attend tayo ng halimbawa ibang conference or church. Tapos malaman natin, ganun di ginagawa ng iba. So, we are going to think na yun talaga yung normality. When in fact, pag binasa natin yung Bible, hindi naman talaga ganun. Legalism na na-experience ko. Yung hindi pagtatangs, yun, kasi issue yun dati. Kapag hindi ka talaga nagtangs na bababa, ganun. Hindi lang naman yun ang manifestation ng Holy Spirit. Pero issue yun na malaki kasi parang wala daw sa Holy Spirit, di ba? However, so legalistic siya in a way? Oo. Tsaka, paano mo sabing wala yung Holy Spirit? Di ba? The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience. Saka may argument doon na yun nga ba talaga ang tongues? Diba? Yun ang argument naman. Kunwari, nagtatangs ka nga, tapos hindi naman evident yung fruit ng Holy Spirit sa'yo. Mas gusto ko na lang hindi nagtanks kaysa naman sa wala sa akin yung fruit ng Holy Spirit. Oo, tama. Di ba yung minsan may taong nagkwento sa atin na merong isang tao na hindi masyadong na-attend ba ng church. Okay. Tapos sinita siya, di ba? Na parang, oy, ba't andito ka sa simbahan, hindi kita nakikita. Okay. Tapos yung nagsabi nun is merong ginagawang corruption. Okay. Di ba? So parang, yun. Hindi siya legalistic pero the audacity, the parang hypocrisy in a way, no? Mm. Pero legalistic kasi pala, ini-impose siya na umattend ng church, di ba? Yung pagre-require sa tithes and offering, actually, legalistic yun. Kasi sinabi, not under compulsion. Pero hindi tayo tinuturong maging madamot din naman. Mainam din naman din yung pagbibigay. Kasi tinatanggal nito yung greed sa ating puso. Sapa siya ng puso. Sir, bakit madaming mga tao na ayaw magbigay? Siyempre, greed. Pero paano kung i-breakdown mo? Baka may utang. Baka sa isip nila magkukulang yung pera. Short ang budget. Pero sa akin, don't have to agree with me, Pero sa akin kasi, parang, kunwari, hindi naman kasi issue sa akin yung pagbibigay ng tithes. Parang expression mo yan sa pagmamahal, no? Sa pagmamahal, Tsaka, nare-recognize mo na may pangailangan yung simbahan. Oo, yun nga. So, kumbaga, hindi issue sa'yo yun. So, sa akin, hindi siya parang big deal na magbigay. So, ang point lang nun is, hindi siya sa akin, parang hindi siya issue talaga. Hindi siya issue, hindi siya legalism sa akin. Pero alam mo, may mga maliban na lang sa yung mga napipilitan. Yun. Hindi kasi minsan, di ba, parang
Kapag yung malapit na yung basket, di ba? Parang nakapipilitan ba Nahihiya pag ka, gano'n? napipilitang magbigay. Kasi yung katabi mo Oo, nag-abot, tapos ikaw di ka mag-aabot. Pero free will daw, Pero free will. So, parang pressured, ano? Oo, may pressure. Kaya alam mo, may mga churches, di ba, before na sa envelope nilalagay. Oo. Maraming mga envelope na blank, Oo. empty. Para yung motion ng pagpunta at pagbigay, ginawa pa rin nila. So, napilitan lang sila. Pero Oo. wala silang binigay. Dahil nga na pressure. Oo. Ganun tayo feel safe na nakikisakay tayo sa ginagawa ng nakakarami. Ang napansin ko dito sa legalism, wala naman sanang masama Oo. kung free will mong ginagawa. Oo. Pero kapag the moment na na-impose, Dinedemand mo na siya sa Yeah. ibang tao, doon na siya nagiging mali. Iyon. Tapos Oo. naging requirement pa ng salvation. Tapos nagiging mode siya ng o means pala, Oo. sorry, ng discrimination. However, mayroon ako however. Sige. Kunwari, minimum effort lang binibigay natin, then we're expecting maximum blessing kay God. Kalokohan yun. Oo, kalokohan yun. Nagsabi si Leonard Ravenhill. Na It was Albert Einstein, meron siyang ganun in a secular way. Na it is an insanity to think na makapag-expect tayo ng bagong result by doing the same thing all over again or by doing the same thing again and again. Totoo yun. Yun. Diba? Kung gusto mo, sabi nga na Chinkitan, dami ng kinote, no? Okay. Kung gusto mo mabago ang output, baguhin mo ang input. Diba? Yun. Parang ilang na lang, ilang kadali. Napakasimple lang. Parang. Nga naman, So, again din, minsan nga lang, sa pagkain din, legalism. Sige. Hindi, yung sa mga, di ba, natakal din natin yung pagtanim tapos aani. So, minsan naman, yung mga iba, nagtatanim para lang may blessing na, di ba? So, ibig sabihin, blessing-driven ka, hindi ka God-driven. Tama. Ngayon, sabi dito, sa second part, yung only that they may not suffer persecution for the cross of Christ. So, may mga tao daw na tuli para hindi sila ma-persecute. Kunwari, Jew ako. Oo, Jew ako. So, para hindi ako ma-persecute ng mga Jew, patuloy na lang ako. Pero wala na issue. Para wala na issue. Paano yung sa vaccine? Applicable ba yun? Ano yun? Parang, di ba, naging issue yun dati yung magpapabakuna. Tapos? Bababakuna ka ba o hindi? Diba? Parang may mga ganun eh. Actually, paano ba? Di ba yung si John MacArthur yun ang sabi niya? So kung yun lang ang makakahinder sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, papabakuna na siya. Ayun. Ngayon naman. Kasi ang daming kumalat nun. Pero yung mga 666, di ba? Yung sa 666, hindi totoo yun. Kumbaga, dapat i-hold accountable yung mga tao na nagpakalat na 666 yun. Kasi, niloloko mo yung tao eh. Binibigyan mo ng wrong information eh. Tapos church ka pa. Church pa. So, ikaw pa yung fake news. Kung nasa church, ikaw pa yung hindi nagbe-verify ng information. Tama. Pero, yun namang halimbawa is yung vaccine is sabihin natin hindi siya 100% clinically proven na effective. Na may maraming side effects. Yun. Pag-isip-isip ka. Oo, yun. Medyo naniniwala. Ano bang bakuna mo? Pfizer. Pero wala akong booster. Ano yung sa akin? Ano yung AstraZeneca? Yun. Libre kasi sa Kapitolyo yun. Okay. Tapos may booster. Sinovac, ano ba? Ikaw, B, ano yung sa'yo? Wow, Sinovac. iba pala tayong tatlo. Pero wala akong booster. Ikaw ba nag-booster pa? Isa. Hindi ako nag-booster. Pero may pangalawa pa raw eh. Wag na. Kasi alam mo ba't di ako nagpa-booster? May kaibigan ako. Astra din. Si Renz. Simula daw nagpa-booster siya, yung lasa ng sinigang iba na sa kanya. Hala. Dati paborito daw niya yung sinigang. Ngayon, nag-iba daw yung lasa. Sabi ko, may ganun ba akong epekto na talaga? Pero may mga side effects nga. Meron kasing mga... Siyempre, I love food. Kung pinakinggan mo yung ni Joe Rogan na mga talagang credible na mga doctor at sources naman talaga yung mga pinagkukunan niya at kinakausap, makikita mo na may mga findings talaga na hindi maganda yung side effect ng iba dyan at yung iba nasa experimental pa lang, stage or level. Parang pinag-ubra lang. Dahil nga sa need. Tapos meron pa ang hina-highlight doon sa pag-gather ng data, yung mga healthy na tao.
So, hindi hinighlight yung mga naapektuhan na hindi healthy na tao. Controlled yung stats, Oo. statistics. Actually, niniwala naman ako kung sino yung may pera, siya yung may control doon sa data. Sabagay, totoo yun. Tama. Let's be Manipulated, honest. no? So, Manipulated. possible naman Minsan manipulate. lahat ng mga info feed natin baka Oo. manipulated, di ba? Hindi Yes. natin alam kung ano Oo. totoo talaga. Yun. So, Tama. kumbaga, Tara, bumula na. kung ang reason mo na kung ba't ka magpapatuli is para hindi ka ma-persecute or para hindi ka masita, wag mo na lang gawin. Teka, ano bang Ah. ginagawa ng mga Christian para ano ang ginagawa ng mga Christian na iwas persecution? Pero alam mo namang dapat gawin. Yung dapat mag-stand ka, pero nag-compromise ka. Ano Ayun ba ang nga. kadalasan? Yung pag-accept ng mga babaeng pastor. Di ba? Oo. Compromise. Uy, ano yun? Tawag dito? That's actually, Salamak yun. pero marami nagtatanggol pa din doon. Mm. Ano pa? Yung speaking in tongues na hindi biblical. Ano pa yung sabihin natin na pag-i-equally yoke with unbeliever. Kasi baka masave naman daw. Kasi masharean daw. O yun. Ano pa? Yung tawag dito? Pakiki-associate sa mga alam mo naman na false corrupt. teachers or corrupt na people. Or ginagamit mo yung simbahan for political endeavor or gain. So, for example, yung nangyaring rally ng INC, how would you consider that? Hindi ko nga alam yun eh. Is it political or apolitical? Hindi ko nga alam yun. Ano bang nun, objective nun? Ano bang Rally for peace, yun? para payapa daw kasi daw nagkakaroon. Paano? Nag-gather ang sila? INC. Saan? Saan sila nag-gather? Sa, tawag dito? Sa Manila ata Parang or something. throughout the country yun? Iba-ibang lugar. Oo, iba-ibang lugar. Tapos nagsama-sama sila doon. Tapos parang nag-rally. Ano yun? Naglalakad lang? Stay siya sa lugar doon. Tapos yung pagkain is talagang mayat-maya dumarating para bigyan sila. Ano yun? Siguro meron silang, parang may meeting di avance na, na pwedeng pe-pray, tapos may nakikinig na. May program. Okay. Parang event siya. No? Ngayon, kung ang... Ito si Mamang? Ngayon, kung ang isasabihin is apolitical, hindi siya political, bakit inattendan ng mga political parties? Hindi kasi malaki silang boto. Sa tingin ko naman doon, kung manghuhusga lang ako ng kapwa, punta ulit tayo sa segment. Hindi naman tao eh. Ang hinuhusgahan mo is yung intention. Punta tayo sa segment na no holds bar. Yung kumbaga walang kasi black voting kami. Parang pagpapakita yun na may kapangyarihan kami sa mga politiko. At nililigawan kami ng mga politiko. Or possible din na mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Kumbaga, if itutuloy nyo kung ano man yung mga mali or against or taliwas sa ano mo. Parang display of power. Yes, actually. Actually, may mga may mga friends din naman ako na INC. Tapos, open sila at sinishare nila yung wag niyong gisingin ang natutulog na dragon. Alam mo ba yan? Hindi. Referring to the INC. Tapos ang nagsasabi doon, mga politiko. Parang sinishare nila yon na parang they are proud of their religion or their community na sinasabi ng mga politiko na wag niyong galitin, wag niyong gisingin. Ako naman, ang point ko lang dito, pag yung itinataas mo na yung relihiyon mo o yung tao sa relihiyon mo at hindi ang pangalan ni Jesus, ala yun. Di ba? And there should be no name na dapat maitaas na kung saan ang tao ay maliligtas kundi sa pangalan lamang ng ating Panginoong Jesus. Well, ngayon, as our core belief naman, hindi rin tayo naniniwala din kasi sa basic doctrine nila. No? Para clear, yes, hindi. The point pa lang na one time may kausap ako na kunwari tinatanong ko sila about sa doctrine nila, ang sinagot sa akin, kausapin na lang yung manggagawa. Ba't di nila alam? Hindi, yun nga yung point ko. Yung manggagawa mo ba magliligtas sa'yo? So, syempre, basically, hindi. Ang kinakalungkot ko, hindi sa kung alam o hindi ng manggagawa eh. Alam mo na kung ano dun eh. Ang goal ko, ikaw nakausap ko ngayon. Alam mo ba talaga yung pinaniniwala at doktrina mo? Malaya ka bang mag-isip na hindi dulot ng kung ano yung sinabi ng mga nandoon sa inyo? Hindi dikta. And yung ethnocentrism na meron sila na
tayo pwedeng umattend sa kanila, sila hindi pwedeng umattend sa atin. Mm. That is ethnocentrism na parang sila yun dapat Oy, na huwag niyong maging pakinggan yan. compass Actually, may na. mga ganun din. Hindi lang May naman mga ang ganun INC, din. meron pang ibang mga lugar. Ngayon, without apology is iba naman talaga sila ng doktrina sa atin, sa pinaniniwalaan. Actually, yung mga ito, binanggit na natin to before, legalistic na, ay, huwag kayong umano dyan sa mga Christmas no, wala naman tayo, Oo, lito, di ba? ah, Nung last year. wala, binanggit na natin yan. That is also a form of legalism. Kasi ginudge mo rin naman na, are you sure na yung mga nag-observe dyan is sumasamba ba talaga sa, yun. So, para sa akin, yung kunwari nangyaring rally na yun, para sa akin, it's political in nature. Pwedeng hindi yun alam ng pangkaraniwang tao na nasa laylayan o nasa ibaba ng hierarchy nila. Pero alam yan, supposedly, nung mga nasa Generals. itaas or nasa itaas. Hindi naman ako particular sa kung sino nag-iisip. Pero kumbaga, if we want a very clean and pure intention, sana yung rally na yan is ginawa nila nung time ni BBM tsaka ni Lenny. Yun nagkakaroon talaga ng magulo na social Peace media talaga. is Peace. nagbabangayan talaga. Yun, sa ganung pagkakataon siguro. Pero yung ngayon, kunwari, may nagpapatayan ba? May ba? Wala naman Meron sigurong Cold War or what. So, para sa akin, ang take ko doon, yung Rally for Peace na yan, hindi ngayon. Noon pa dapat. Yun. Tapos, tinapat nila ng Monday. Alam natin na kapag Monday, pumapasok yung mga tao. O di ba alam naman natin na kung talagang considerate tayo doon sa iba, na as much as possible, peace-loving tayo, bakit na-disrupt o ano? So, kumbaga, minsan yun yung mga bagay na parang pinapatanggap na lang sa atin Parang pinasusubo na lang sa atin. Ay, ang point natin. Kanyari, may mga kaopisina ako, mga katrabaho ako, at mga kaklase ako before na, hindi ako pwedeng malate may isang ba kami? Parang, okay, excuse. Parang may mga bagay tayo na pilit na pinapasubo sa atin na, sige. Yes, exactly. Gets mo, sir? Parang, sige, ano ka kasi, ito yung religion mo, kaya... Ang ayoko lang, yung kunwari, ididikdik na, nila kasi kaming Christmas Pero kapag kunwari, araw ng, kunwari is Chinese New Year, bakit hindi ka rin pumapasok? So, mga double standard. Yung sinasabi ko rin sa kanila. Talaga bang, sa bagay, sinasama mo rin ang critical thinking, no? and open ko itong sinasabi sa mga estudyante. Kasi kako, if you cannot criticize your own religion and even you cannot question the leaders inside your religion, yun yung Diyos nyo. Oo, if hindi ka pwedeng magtanong, that is fanaticism. Parang yung nangyari sa PK, di ba? Fanaticism, yun nilagay sticker dito, bawal sa sampalitas. Saka yung dulong debate nila, di ba? At saka yung mga talaga nag-iisip na mga Kristiyano, even their own religion, talagang inaaral nila, ina-analyze nila. Hindi sila yung oo lang. Yung heart nila is nananatiling teachable. Truth-seeking. At ang faith ay hindi blind. Ang faith ay hindi blind followership. It sees the very core and reason ng esensya ng ating Panginoon. Kaya confident yung mga disciple, bakit nila pinagkatiwalay buhay nila kay Jesucristo. Kaya marami tuloy tingin ng mga tao sa religyoso, tanga. It is because hindi karamihan. Pero kung intindihin mo, kasi parang sunod lang. Which is against doon sa, halimbawa yung mga apostles. Siyempre, nung kasama nila si Jesus, natutunan nila yun. Hindi sila mangmang. Siguro nung una, unlearned sila. Pero, di ba sabi, at naalala nila, na kasama nga pala nila si Jesus. So, ibig sabihin, dahil si Jesus considered a teacher, natuto sila. Pero yung manatili kang mangmang para mamanipulate ka at hindi ka mag-isip at sabihin na for unity or for ganito, at hindi mo kayang i-explain yung sarili mong doktrina at ang ituturo mo yung manggagawa, ang lagi ko lang sinasabi doon, bakit ikaw hindi mo alam? Yung manggagawa, okay, pero bakit ikaw? Hindi. Isa pang na-off ako yung nagpapayabangan ng magkano yung inabuloy mo o magkano. May mga ganun sila. Tapos, ikinararangal ko o proud ako. Ayoko sinarinig yung term na pride o proud Sabi ko sa daming term na pwede mong gamitin. Hindi mo dapat tinataas yung pangalan na simbahan nyo.
Okay? Hindi mo rin pineflex yung achievement ng simbahan nyo. One time lang ginawa yon ni Paul. Nung time na tinatapatan siya ng achievement. Sabi niya, let me boast for a while. At tatapatan ko din yung mga nang tatapat na yan. Pero hindi Binasag din niya sa binasag dulo din niya. Pero na- hindi ito, I considered everything as rubbish, di ba? Yeah. In comparison sa Yun nga. knowing. So, kumbaga, kung i-flex mo yung achievement ng iyong religion, glory to your religion, hindi na glory to God. Kasi yun yung lagi nangyari. Sa bagay, sabi din ni Paul, kung sino man ang nais magyabang. Let them boast kay Christ. Hindi Hindi nga na sila naniniwala na si Christ, si God. So, kumbaga, dun pa lang, alam mo na yung doctrine nila is very different and I say it's very wrong. Oo, mahalaga yan. Yung basic doctrine. Kaya, kung meron kayo nakikinig sa Wednesday, meron na tayong mga basic doctrine. Hayaan mong ang mga miyembro ay magsiyasat. Malaya sila dapat magsiyasat. Hindi sila compelled na ito ang dapat nilang isipin. Di ba nung dark ages ng Catholicism, gano'n? Yun nga yung, di ba, kinriticize ni Jose Rizal di ba? Kaya nga siya na So, kumbaga, hayaan mo na maengkwentro nila ang Diyos sa pagbabasa ng Biblia. Pwede mo silang gabayan, pero wag mo silang diktahan. Ngayon, kung manipulated ka na, sasabihin mo, hindi kami dinidiktahan. Pero bakit nananatili tayong bulag sa mga bagay na mulat na yung mga nakapaligid sa atin, na yun yung nakikita nila, tapos ayaw niyong tanggapin. Sino ba ang ine-evangelizan nyo? Yung nasa loob ng iglesia o yung nasa labas? Kung hindi nila pinakikinggan yung mga taong nasa labas na yun yung kanilang naipoproject na imahe, ibig sabihin, parang wala silang pakialam na ma-save yung mga nasa labas kasi hindi nila pinakikinggan yung comment no nasa labas. Strict talaga sila. So, kumbaga, makikita natin na merong blindness doon sa paniniwala. At hindi lang naman yun. Marami pang iba. Marami. Jehovah's Witnesses. Pero ang yung INC kasi, di ba, prophecy, okay. siya, sa Pilipinas siya nagmula, Yeah. Yan. Kaya nga ang tanong ko nun, sino yun na-save bago natatag yun? Kasi ayaw na lang tumanggap ng, di ba, kami lang parang ganun. Tinanong nga, meron ba ako na-save before nun? Dark Ages daw nun. Si Enoch, wala namang religion. Tapos si Elijah, Judaism. Doon pa lang, tapos na yung kwento Tapos na argumento. Oo. Si Felix Manalo, hindi naman siya INC nun Iba yung religion niya bago niya itinatag. So, why would you say na pag hindi part or kasama noong religion na yun, hindi masisave, yung nga nila, hindi naman yun din yung religion bago tinatag. So, ibig sabihin, possible din sa ibang mga tao na makakilala sa Diyos na wala dun sa religion na yun, na makasumpong na kaligtasan. Hindi, simpleng logic lang. So, dun pa lang sa virtue na yun, hindi mo monopolyuhin yung kaligtasan sa relihiyon mo. Saka tingnan mo naman, meron bang naging punong tagapamahalang hindi manalo? Wala. Wala ko alam na parang pasa-pasa lang din sila, So, kumbaga, ito ay linya ng isang estudyante ko na naging na-agnostic. May friend siyang INC. Estudyante mo? Long before. Basta ito yung sinesharean ko dati na isa. Tapos nung nag-agnostic siya, parang nagde-decide siya kung totally mag-atheist na siya or what. So, kinausap na ako. Sabi ng friend niya sa akin, which is an INC, alam mo, okay naman si Sir, kaya nga lang parang medyo yung niya is against doon sa paniniwala ng INC. I am not against the persons, okay? Against ako doon sa parang doctrine at saka doon sa turo. Hindi ako against doon sa mga tao. Kumbaga, walang mukha sa akin yung mga tao. So, kumbaga, hindi sa personal. Turo kasi. Okay. Yung iba kasi parang ang tingin sa akin is may mukha sa akin. Hindi. Yung sistema per se ang sinasabi ko. So, nung babaeng friend niya, okay naman sana sir, kaso nga lang yung
paniniwala niya or sabi natin yung principle niya is against science. Alam ko ano sagot no agnostic? Friend naman. Kung ganun. Sa totoo lang, kulto naman talaga yung relihiyon nyo. Gano'n. Yun yung sinabi no kaibigan niya. He is Gano'n. an agnostic. So, ibig sabihin, ang agnostic, kumbaga, somehow, malaya silang mag-isip. Walang constraint sa kung ano yung iniisip nila. Ngayon, kung ang isang agnostic is kayang mag-isip ng ganun na malaya sila, they how much more pa yung talagang may alam sa Biblia na makikita na may mga contradiction doon sa na ano nila. Ayun. Logic lang ang gamit niya. Logic ang ginamit niya. Ayun. Tama. Yan. Okay. So kung itutuloy natin, kasi yung iba ayaw ma-persecute. Okay? Kaya di sila nag-stand din minsan. Kaya kumbaga, compromise. magpatuloy na lang sila kasi baka questionin ako, ba't di ako nagpatuloy? At maraming ganyan nangyari sa church. Mag-tights na lang ako kaysa ipahiya ako. No? Di ba merong nag-viral na yung pinapahiya ng pastor yung harapan. Na harapan, name pa. Name drop pa. No? Paano kung... Di ka nahiya. paano kung sabihin natin inutang lang? Di ba? Yung iba sasabi, hindi, itights mo pa rin utang mo. No, ba't mo itatights yung utang mo? Atraso mo yan. Hindi mo nga dapat itatights yun. Sabi nga, kung may atraso ka sa brethren mo, yung ibibigay mo, iwan mo muna dyan, may pag-ayos ka mo sa brethren mo. Yung atraso mo sa brethren mo, utang. Unahin mo muna magbayad. Unahin, bayaran mo na yun. Actually, dati may checklist tayo, no? Ang sinusunod natin nun yung checklist nung kay Zach Punin. Born again ka ba? Sabihin natin, ikaw ba? O may utang ka ba? Ikaw ba? Sapat ba yung needs na? O yung mga, basta limang ano yun limang questions. So, kumbaga, hindi naman tayo particular sa isang relihiyon lang, kundi lahat ng religion na merong form of legalism para ma-convince niya yung kahit sarili minsan niya. yung sa sariling simbahan natin. Yeah. Kung merong gano'n na nangyayari. Kaya nga kino-call out natin. Kina-call out natin yun. Kaya for example, kunwari, nahihirapang mag-ayos. Di ba, ang ano natin, kung magiging hassle at magiging reason yung pag-aayos na mga ganito, alisin na lang. So, parang din yun sa Acts chapter 6:4 na kung magiging issue na ang magiging focus pa is yung mga widow, pagpapakain ng widow, sabi, hindi natin dapat i-neglect yung para sa prayer at saka sa pag-aaral ng Word ni God. Kasi yun yung mas main. Essential. Okay, yun yung main. So, kung magiging issue itong mga ministry na to, alisin na lang. Huwag lang ma-neglect yung mga main na talaga. Na main na mga ministry. O yun. So, kumbaga, madali kasing mag-creep in yung legalism. Kasi sa legalism kasi, ano yan measurable yan measurable. Sa standard ng mundo madaling sukatin. O kapag na-achieve mo na yun, parang glory to you, di ba? Yun nga yung inaalis. Sense of achievement. Yun yung inaalis ni San Pablo. Mission driven, result driven ang dating. Kaya ang glory natin, hindi sa sarili natin. Kay Christ dapat, yung ginawa niya. Yung ginawa natin, maduming basahan lang yun. Next, verse 14 to 15. Pero para sa akin, isang bagay lang ang ipagmamalaki ko at yun ay ang kamatayan ng Panginoong nating si Jesus sa krus. Dahil sa krus ni Kristo, baliwala na ang mundo sa akin. Okay. Di na ako nabubuhay para sa mga interes ng mundo. Okay. Di na mahalaga kung tinuli ka o hindi. Ang mahalaga, bago ka na. Yun naman talaga yung we are new creation in Christ So, hindi na dapat issue yung tinuli o hindi. Hindi na issue yun kung Sabado o Linggo. Kasi yun. Kasing major ng minor, no? Oo. At mag-minor ng major. Ano ba mga, kung ika-categorize mo, ano yung mga major? Siyempre, ano yung fellowship, ano yung kaligtasan? Sino ang Diyos? Sino si Jesus? Hindi, yung ano na lang. Yung mga gagawa na lang na major. Prayer. Yeah. Major dapat doon. Fellowship. Pagbabasa or pakikinig ng Bible. Kaya binanggit yung pakikinig ng Bible kasi yung iba para bulag. Sa akin, hindi. Saka iba bulag. Hindi, yung sabihin natin na they're trying, so nakikinig sila ng audio Bible. Hindi ko dinidemonize or ina-antagonize yun kasi halimbawa, tungtong ka na di ba?
Oh, tsaka 'di ba, hearing and hearing the word of God. At Oo. nung araw naman is isineshare sa kanila. Pinag-usapan namin 'yan, nila Raymond, tsaka nila Bel, eh. May mga area na masarap pakinggan na binabasa sa Bible, yung parang bata ka na kinukuwentuhan ka. Hmm. For example, yung mga kuwento nila Samson and Delilah, parang ang ganda siya na pinakikinggan. Pero yung mga kunwari mga technical na ano yung kasalanan, paano maano yung kasalanan, napakaganda na basahin mo. Ayun. So Yung kumbaga Ethiopian eunuch nga nakarinig lang. so kumbaga, wag Babasa lang si Philip ba? Si Philip sa karwahe? yung Ethiopian eunuch narinig ni Philip na nagbabasa ta's nakita niya. Yun. Ta's inexplain niya kung Oo. sino yung Kasi binabanggit dati nun. malakas magbasa ang tao. Normally kasi 'pag nagbabasa ng Bible din parang ano niya, parang dine-declare niya, Kaya nga narinig, So, yung mga gano'n mahalaga. So kumbaga mahalaga yung gano'n kasi, yun yung main, Yun, pag-uusapan ba? Mm. Pag-attend, di ba? Kahit papaano. Yung, tawag dito, yung let us not forsake the assembly of one another. Yeah. Pulong or Mahalaga gathering. mahalaga. Kaya kunyari, may mga hindi naka-attend. Siyempre, tinatanong natin. Di ba? Hindi naman masama yun. At saka mainam sana kung na magpapaalam tayo na hindi makaka-attend, ipaliwanag natin. Yung parang, ang tawag kasi dito is accountability. Siyempre, kunwari, merong may sakit or ganyan na makakatulong pala iglesia. Banggitin natin, hindi yung parang napaka-casual lang natin na hindi ako attend. Parang gano'n kasi dating. Kasi sa trabaho, bawal yun. Lalo na sa trabaho. Kasi Bawal yun. merong reason May nagkasakit ka ba? Or sabihin natin na na-aksidente. Siyempre, kung yung nature ng trabaho mo ay pwede kang gano'n, maganda sa'yo. Oo. Good. Tsaka disrespectful. Sa trabaho nga, ayaw mong ginagawa yung ganun Kunwari, ikaw din yung boss. Ayaw mo na, kunwari, biglang absent, wala man lang pasabi. Parang awol ang dating, no? Parang napaka-disrespectful. Tapos sa iglesia, ganun gagawin mo. Maging naman tayo, respectful, maging accountable naman tayo. Ganyan. Why? Kasi pamilya mo yun sabi ba, sige alis na ako, bye. Ganun lang ba? Hindi mo na sinabi kung saan ka pupunta. Karamihang sakit ng Pilipino yung sa mga services, no? Yung pagiging late. Yun minor yun. Pero actually hindi lang mukha parang tumatagos na siya sa major actually yung late, yes, common. Pero hindi nakikita ko pa pag absent pag absent. Yung late medyo okay. Hindi ko sasabing tama siya. In comparison pero, lang. In comparison Siyempre, at least kahit paano umabol ka naman. Hindi kasi parang minsan casual pa na hindi nagising. Pero siguro, yung pagiging late, okay siya kung may dahilan ka talagang na-late ka. Kaya nga, ngayon. Kaya sabi ko, gusto kong mag-announce sa Sunday. Para makita nila na iba-iba yung nagsasalita. Oo, tapos para kasi sabihin, baka nagrarant. Baka sabihin, baka gumanon Wala naman ako doon. Alam ko ano sasabihin ko? Ano lang, kunin niyo yung cellphone niyo. Punta kayo sa alarm. Ganun Ibang approach naman. Ganun na talaga. Ako naman, ang ginawa ko is sumasabay na ako kay Tomas. Kasi Tomas parang 7:30 pupunta na siya. So, sumasabay na ako. Para, ayun lang din, makatulong lang din sa ibang bagay. Sabi nga, kung makakabawa sa saka carry each other's burden naman may burden tayo na kaya nating dalhin. Pero may mga last week, no? Pero may mga cross na tayo lang bubuhat. Sorry. Yung backpack kaya natin dalhin yon on our own. Pero may mga burden na kailangan natin ng tulong ng ibang tao para buhatin. Ayan. So next verse 16. At dun sa mga sumusunod sa prinsipyong ito, bigyan sana kayo ng Diyos ng kapayapaan at maranasan nyo ang malasakit niya. So, ganun din sana ang buong bayan ng Diyos. So, yung prinsipyo na sinasabi dito is yung pagpapahalaga doon sa kaligtasan na ginawa ng Diyos. Hindi dahil sa sarili nating works or sa sarili nating legalism. Hindi dahil kung di ka kumakain ng ganito. Yung ang prinsipyo is glory to God, hindi glory to you kasi nagawa mo. Purihin ka. Kaya ako kunwari, discipline mo na mabasa yung Bible.
Ang ending ba nun na discernment mo is glory to you? Hindi. Kaya mo ginagawa yung pagbabasa ng Bible na mayari mo sa isang taon. Kasi, ang tagal-tagal mo lang binabasa, hindi mo pa nangyayari. Saka self-discipline yan. Oo. Self-discipline. So, kumbaga, makikita mo naman yun sa intention mo, maging honest ka lang din sa sarili mo. So, ito ang ganda dito, no, na kung si Paul, halos i-curse niya yung mga nagtuturo ng mga another gospel. Hindi pala halos, curse niya yung tuturo na another gospel. Sa mga sumusunod naman at nakakaunawa no tamang ebanghelyo, ang sabi dito, kapayapaan at awa. Peace. Oh, di ba? Peace and mercy Peace be be with you, upon peace be them with and you. upon the Israel of Yeah. God. So, ibig sabihin, si God, hindi niya totally nireject yung Israel. May, ano talaga siya? May Shalom. remnant, oh. May remnant siya ng Israel. Hindi niya totally dinestroy yun. Last words, 17 to 18. Okay, ito na last. Kaya mula ngayon, huwag nyo nang dagdagan ang paghihirap ko. Mm. Kita nyo naman siguro ang mga latay sa katawan ko. Okay. Dahil yan sa paghihirap ko para kay Jesus. Okay. Mga kapatid, sana maranasan nyo ang sobrang kabaitan ng Panginoon Okay. nating si Jesucristo. Amen. Okay. So, yung sinasabi dito na wag nyo na akong gambalain pang ganyan. Parang, alam nyo na eh. So, alam nyo na eh, na-crucify na ako sa mundo. Yung mundo, na-crucify na sa akin. So, ibig sabihin, ang point dito is, hindi na ako pang, kumbaga, yung worldliness, ala nang dating sa akin. So, parang ang goal ko na dito is yung mga tao sa mundo is makakilala kay Christ. Huwag nyo na akong gambalain pa para sabihin ang tawag dito. Parang huwag nyo naman na sa akin papaproblema yan. Parang ganon. Oh, at Ganon saka, ba? ang tawag dito, teka, basahin ko. Paul wrote as ayan, dahil marami na siyang na-experience na yung mga bagay na ganito is, wag nyo na idagdag sa akin. Or wag nyo na Parang magtino naman na problema kayo. sa akin. Ganon. Oo. Tumino naman na kayo. At sa mga tao na nang tatry na i-persuade si Paul the otherwise, tama na, alam naman na niya kung ano yung nararapat Nag-participate na siya ng suffering with Christ So, kumbaga, alam niya kung ano yung kanyang pinananampalatayan at pinaniniwalaan. Yung marka na binabanggit dito, pwedeng dalawa to. Una, yung mga latay na literal niya, doon sa pagkaka-persecute sa kanya at physically siya na pinaglalati ko. Pangalawa, yung spiritual. Pangalawa yung spiritual marks niya. Spiritual na siya iselyado. scars. Yung sa kanya, iselyado na siya ng Banal na Espiritu Santo. Kumbaga, battle-tested na siya. Na-test na siya sa maraming area ng kanyang Hindi buhay. siya kumanta. Hindi basta hindi siya kumanta, hindi siya Hindi siya nag-give up. nag-hold back or hindi siya nag-shrink back na Yeah. tinatawag. So, kumbaga, even si God is, alam niya na si Apostle Paul is kanya. Yan. Akin to. Ngayon, sabi sa dulo, the grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. So, after niyang pagsabihan yung mga taga-Galatians, ang ano pa rin niya, Ang dulo pa rin. ang dulo pa rin niya is yung Restoration. habag at kagandahang loob ng Diyos is manatili sa espiritu ng bawat isa. At ito ding verse na to is similar doon sa last verse doon sa Revelations. May the grace of God be with all God's people. So, yung binabanggit sa Revelations at binabanggit dito ni Paul, similar siya in concept and spirit na yung grace pa rin na overflowing, abounding na baguhin yung tao, palakasin yung tao, pagtagumpayin yung tao laban sa kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, yun pa rin ang kanyang prayer sa atin, sa bawat isa. Hindi tayo mamuhay sa legalism, kundi mamuhay tayo sa liberty. Ang totoong Christian is marked not by legalism, but by their liberty. Kumbaga, ang larawan Hindi bawal yan. Oo. Ang larawan ng isang Kristiyano, hindi yung parang monghe na masyadong disiplinado na nakapikit na talaga sobrang seryoso. Ang itsura ng isang Kristiyano is yung normal na masaya ka at may kagalakan ka sa Diyos. Tingnan mo lang si Jesus. Yun. Kung paano siyang masaya na lumalapit sa mga bata. Yung ganun liberty. Sa bata. Pag may kainan, kakain. Diba? Yes. Ganong yun. tao. Literal na tao. Hindi
hindi makabasag Hindi pinggan. mabasag. Pag may nakakagalit, nagagalit. O, di ba? So, Pag nakakaiyak, umiiyak. kumbaga, hindi siya ruled by his or her emotions. Mm. Yan. Kundi, we have self-control over our emotions. Ayun lang. Yun lang guys. Next natin, maganda. Ephesians na! Okay, Ano kaya? Tama ba? Ephesians. O gusto mo magano? Hindi. Okay lang. Gusto mo mag-special episode? Hindi naman, natuwa lang ako at Ephesians. So you guys, Okay, sige. yun lang. Goodbye.